So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagkakausama na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan the biggest baka gatasan ng buong social media. Kaso lang ngayon ay tuyot na. The biggest, lilipas din yan. Lumipas na nga talaga. Laos na. It's over. The biggest, nagsisina at mahal na daw ulit ang mga followers niya. Diwata Pares Overload. Palakpakan ang putang ilang yan. San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Ang question ko sa'yo, Diwata, nasaan na yung mga influencer na nanggatas sa'yo? Nasaan na yung mga taong nanggatas sa'yo? Now, who is there now for you? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi mo na-build yung sarili mong reputation, YouTube channel mo bagsak, Facebook mo bagsak, kasi hindi mo na-build. Ang binigyan mo ng followers at tinulungan mo ay yung mga taong nanggatas sa'yo. Naaawa din naman ako sa'yo, Diwata. Kasi sa isang banda, tinanggap mo silang lahat eh. Tas yun nga lang, hindi mo nagamit yung sarili mo. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na tayong 6 na content na nagawa o ginawa ukol kay Diwata Pares Overload, mga kahombre ko. So yes, gatas na gatas hanggang sa huling katas. Sa last video ay tinalakay natin ang pagka-rise and fall ng kasikatan ni Diwata sa social media. If gusto nyo malaman ang istorya ni Diwata, I suggest panoorin nyo po yung rise and fall ni Diwata. Mag-isip ka na, panahon na. Ano ba ang issue natin for today, mga kahombre ko? Naglabas ng isang video si Alvin TV kung saan finiture nitong si Diwata at napaiyak siya sa nangyari sa kanyang parisan. So this is serious. Pinakita rin sa vlog na wala na masyadong kumakain sa pares ni Diwata, mga kahombre ko. Hindi tulad noong kasagsagan niya na napakalakas talaga. So ayan mga kababayan, muli po natin binalikan itong Diwata Pares na sikat na kainan noon. So ito po ang sitwasyon ngayon. Ayan, meron pa rin mga pwedeng pagpilian ng maraming tinda. Ngayon lang din po natin nakita muli si Diwata dito sa kanyang parisan. Napansin ko lang na mukhang mas maganda yung itsura nitong parisan ngayon, ano. Ayan. So sa ngayon, dahil linggo, wala pa tayo gaano mga tao na kumakain, pero as usual no, sa mga karinderya na nakikita natin, marami na rin po yung ganito karaming tao. So mamaya mga alas 12, tignan natin kung gaano pa kadami. Alam niyo naman mga kahombre ko na ang ating kasikatan ay dumarating at lumilipas. Mga ulol! Ayan ang parati kong sinasabi sa mga social media influencers. Lalo na at si Diwata, tulad ng iba't iba pa, tulad ni Wamos, tulad ni Awit Gamer, tulad ng iba't iba pa na mga sikat na sikat noon na bumagsak. Marami pang iba, mga kahombre ko, yan lang yung mga big names, no? Pero makikita po natin dito, no, na nangyari na nga yung curse kay Diwata. Kasi makikita po nating lahat na ngayon ay unti-unti nang lumalagapak si Diwata. Makikita rin po natin yan sa numbers, sa analytics ng kanyang Facebook. Makikita po natin na hindi na lumalagpas ng 1,000 ang reactors niya sa Facebook niya. Samantalang ito lang po ang means of communication niya sa kanyang fanbase. Tayo na yun. Nakakaawa si Diwata, yes, pero sa isang banda, lumaki rin talaga ang ulo niya. Kaso, may isang positibong side, mga kahombre ko, no? Si Diwata po, sobrang baguhan pa sa social media. Ulol, gago, wala na to. Hindi naman talaga siya yung legitimate at totoong social media influencer. Kumbaga, yung fame niya biglaan lang dumating ng isang bulusok lang. Kaya medyo nalamon po siya ng sistema, lumaki ang ulo niya at hindi niya talaga literal na naasikaso
ang mga social media platforms na maaaring makatulong sa kanya. Tulad ng YouTube niya na matagal ko nang sinasabi, nabigyan, tuunan mo ng pansin. Now, ito ang masasabi ko sa iyo, Diwata. Kung ako sa iyo, gumawa ka na ng social media team mo. Huwag mong pabayaan yung page mo habang sikat ka pa, Diwata. Kasi ang kasikatan, hindi yan habang buhay. Pero anong nangyari? Pinabayaan niya at he let other social media influencers, yung mga linta, no, na gumamit sa kanya. Tama? Yung sa personal, hindi yung tulad ko na commentary, yung sa personal na ginamit siya everyday, no, sa mga kaganapan niya sa kanyang paresan. Well, mga kahombre ko, ngayon po, masasaksihan at matutunghayan natin ang paglagapak ng isa sa mga biggest ever na paresan overload, no? Nagpasikat sa pares overload, mga kahombre ko. Nasikat noon, nawala na ngayon. Ang mga bali-balita nakakarating sa amin, ha? Ngayon, mga kahombre ko, makikita po natin sa video na si Julius Babaw ay dumalo sa paresan ni Diwata at in-interview niya ito. Si Julius Babaw, mga kahombre ko, ano yan siya yung nag-interview kay Diskaya. So, naharap po siya sa napakalaking mga kontrobersiya sa ngayon, no? Na sinasabi pa po ni Mayor Vico Soto na ito daw nabayaran, no? As per Vico. So, alam niyo yun, medyo nasa hot water siya. So, for sure, itong si Diwata, mga kahombre ko, talagang mapapapunta rin sa hot waters after nito, for sure. Kasi mainit po ang platform nito si Mr. Julius Babaw. Diwata, nakita natin dito. Then tatanungin natin, kasi kanina nakita natin, umiyak si Diwata nung ini-interview ni Julius Babaw. Diwata, ano yung dahilan nung pag-iyak mo nung kasalukuyang ini-interview ka ni Julius Babaw? Alam mo, nakaiyak talaga. Ang laking halaga nun, 300,000 plus babayaran ko. Ano ba yon? Yung 300,000 na yun, para saan ba yun? Yung ano yan doon, parang rent doon sa Quezon City branch, parang kuryente bills, I don't know, hindi ko alam. Parang ganun kasi yung yung nakalagay doon sa file nung may-ari doon. So, ako talagang bubayad obligado, pero kung tutuusin talaga, kaya ako naiyak kasi ang laki ng 300,000, di ba? Wala naman akong, kung tutuusin, kaalam-alam doon na ako ang magbabayad. So dahil nga obligado tayo magbabayad, so babayaran ko. So masamang loob ko, sa bukod pa doon, yung 350,000 na cash, na utangan pa nila ako, nakaka-disappoint lang din talaga. Kasi di ba wala nang akong kinita doon sa parisan ko, sa lahat ng mga nagbukas, na utangan pa ako at magbabayad pa ako. Sobrang sakit para sa akin kasi hindi naman ako mayaman, di ba? Hindi ako mayaman, alam niyo naman yung journey ko sa buhay. So parang nagsikap lang ako, kaya parang ganun. So yun yung reason bakit ka napaiyak? Oo, naiyak ako, natouch lang ako. Ayun. Okay. So, thank you. Maalala natin, mga kahombre ko, na nag-open siya ng iba't ibang mga branches, tama? At meron din siyang na-open na napakagandang branch sa QC. Naalala natin na merong cart ng spaghetti, di ba? Merong mga ganun, ako naalala. Hotdog overload, yung sandwich. Madami yan. And then meron na silang kiosk talaga. Tas maganda na yung sistema. May proper na yung sistema, no? Nung kanyang negosyo, kumbaga. So, it was nice. Everybody thought na kay Diwata yung branch na yon. Yun pala, lumalabas, mga kahombre ko, na siya ay ginamit lamang. Pukin ang ina nyo! And actually, sa napakaliit na halaga lang, ipinaliwanag niya, mga kahombre ko, na 300,000 lang ang ibinayad sa kanya, plus meron siyang magiging hati sa royalty sales. Kasi instead na kinakat ko sila dahil gusto ko, dahil ang ganda nga ng paliwanag nila, na-expand yung Diwata Paris, wala naman akong gagawin, pangalan ko lang, ito yung party mo, participant ko, tatanggap ka ng halimbawa sa isang plus 300,000 plus royalty fee. So pumayag ngayon ako sa gustuhan ko din na makaw sa kahirapan. Pero ending, wala talaga ako na pala. Ako pa yung nautangan. Nasaan na mo ngayon? Actually, puro pangako na lang. Puro nasa meeting. Dahil pag-complain naman ako, ultimo yung mga ibang gamit ko lang sa kanila pa. So, hindi ko alam kung taga saan talaga yung lugar nila kasi lumapit lang naman yan dito sa akin o kasagsagan ng trending ko. So, all in all, hindi ko talaga kilala kung saan sila na-uwi. So, yun lang. Awareness lang ko sa lahat. Dahil, ako ang kabayan, di ba? Hindi ko naman.
Hindi ko naman talaga pinakinabangan. So ako pa yung imbes na kumita ako pa po yung parang nagrabyado sa bandang huli. So yun lang. Kaya naiyak ako kasi siyempre ang laki ng pera na nalugi ko din to. Pwede mo yung 300,000 na babayaran ko yung plus yung binarampa nila. Tapos ibang gamit ko pa. So pinag-ipunan ko lahat yun. So tama rin po yung mga naging haka-haka back in the day na talagang itong si Diwata napakadali lang na naloko ng mga tao na malalaki na sinamantala yung pagkawala niyang alam no, sa mundo ng social media at negosyo. Please, tulungan niyo ako. Mga kahombre ko, si Diwata po talaga ay naloko. Halata. Wala siyang choice kasi tulad ng sabi niya, ginusto niya rin lang na magkaroon ng pera. So syempre, nandun na yung 300,000 binigay na sa kanya o para magamit yung pangalan niya, etc. etc. Gatasan siya, in short, di ba? Tinanggap niya na kaysa wala. Sa kagustuhan niyang umangat sa buhay. So, anyway, ganun din yun. Tapos quits, ulol! Sigurado mga kahombre ko, ito si Diwata ay isa dun sa mga tao na pirma na lang ng pirma ng kontrata. Ngayon niya lang nalaman na once na bumagsak at nawala ang negosyo na yon, obligado siyang magbabayad doon. Tulad niyan, yung rent, kuryente, at kung ano-ano pa, siya ang pinagbabayad after na bumagsak ng negosyo. Puta kayo! Most probably, mga kahombre ko, ayan po ang nakasulat sa kontrata na pinirmahan nila. Very good, Diwata! Palakpakan ang putang inang yan! At kaya mga kahombre ko, para sa mga tao dyan, no, na nagbabalak magnegosyo o mga influencers na pausbong pa lang, mag-ingat kayo sa mga pinipirmahan nyo na kontrata. Mamaya niyan, may iba't iba na palang nakasulat dyan, no? Sobrang excited mo na makatanggap ka ng pera, pinirmahan mo na. Hindi yan ngayon. Lalabas yan after a while. Malay mo, tsumamba ka pa. Isa ka pala sa magiging pinakamalupit na influencer, no, sa Pilipinas. Tapos, sinayang mo lang. So, sayang ang oportunidad. It's always better, mga kahombre ko, para sa mga influencers na nakikinig ngayon, na ikaw lang ang gumalaw sa sarili mo. Yan ang totoo! Kung magpapagatas ka, wag. Ikaw dapat ang gumatas sa sarili mo. Wag na wag ka dyan sa mga tao na narating sa'yo, dumadating. Man, isipin mo, bakit before wala sila? Bakit nung nag-trending ka, ba't nandyan sila lahat? Siyempre, may purpose. Ang kapal ng mukha, ano? Kaya, instead na magpagamit ka, i-preserve mo na lang ang image mo para pag nalabas ka, hype. Alam mo na, di ba? Ayan ang strategy ko. Putang inang itong makagago na to, hype na to! That's why you don't see me anywhere. Kasi syempre, pine-preserve ko yung image ko. Pine-preserve ko si Makagago What's Up Man. Ganon dapat ang gawin nyo. Huwag yung ganito na sobrang all out. Ayan, napiga na ngayon, ngal-ngal. Wala na. Tapos na Napiga na yung hanggang sa huling hinga ng kanyang kasikatan, pigang-piga na, mga kahombre ko. Wala na talaga. Ayan ang mga totohanan, masakit. And imagine ninyo, sino ba tong nag-upload na to ng video niya? Si Alvin TV. Huwag kayo nagtatatawa, putang ina nyo! Lumabas lang po ito just now. Matagal na tong nawala kay Diwata. Pero imagine niyo ngayon, piniga na naman si Diwata, di ba? Million views na naman. Ay, nako. Pwede naman na ikaw na mismo, Diwata, yung mag-video sa sarili mo. And eto pa, nagpa-interview ka pa sa isa pang influencer, si Julius Babaw. Di ba? Sayang, kita mo na yun Kita mo na sana yan sa YouTube channel mo. Bakit? Nagpapiga ka pa sa ibang tao. Ayan yung ina-explain ko sa'yo. Huwag ka magpapiga sa ibang tao. Ikaw dapat ang pipiga sa sarili mo. My goodness, man. Dinadaig pa kita. Imagine mo, nagbibigay akong komento sa'yo. Ikaw yung topic ko and yet nagagatasan kita. Imagine mo, Diwata, kung ikaw mismo ang nanggata sa sarili mo, gaano ka na kayaman ngayon. Kaso hindi ka marunong gamitin ang sarili mo. That's why mas sumisikat ka sa ibang mga channels. Unfortunately, you're the one who's suffering to this. And naaawa din ako sa iyo sa bandang yon. Sino bang linoko mo dyan, MG? Kasi wala talaga ikaw kaalam-alam sa mundo ng social media up till now. Naaawa ako, mga kahombre ko, kasi up till now hindi siya nakahanap ng totoo sa kanyang kaibigan. Lahat kayo puro demonyo
Lahat ng lumalapit sa kanya, ginagamit lang siya sa tuwing umaangat siya. And yes, si Diwata po ay nagpapagamit naman. Wala pa kayong kamuhang-muhang sa mundong to. I don't know, man. Minsan, mga kahombre ko, sa tingin ko, hindi niya siguro pinapanood ng buo, no? Yung mga videos ko dahil akala niya sa title pa lang, sa clickbaiting pa lang natin, wawasakin siya. Sayang, nakakainayang kasi hindi niya alam na ito yung free ko na teaching sa kanya sa social media. Nakakahinayang, Diwata, na hindi mo to napapanood or pinapanood. Ewan ko. Or pinapanood mo, hindi lang pumapasok sa isip mo. I feel sad about this. Anyway, ayon din sa kanya, wala na nga siyang kinita sa mga branches na yon, magbabayad pa siya. Yes, kasi nga, dahil may napagkasunduan kayo sa kontrata nyo. Yun ang mali mo, Diwata. Kaya, wala kang magagawa but to pay. And now you're crying sa mistake mo na ito. Pero nung kinuha mo yung pera, you were not crying. You were very happy. Yan yung mali. Kaya sa mga influencers dyan, wag nyo lang iisipin yung pang ngayon. Ang isipin nyo ay yung future. Kasi usually, mga kahombre ko, yung mga mabibigat na sakuna or aberya happens later on in life. Hindi talaga sa simula. You know why? Because you fucking suck. Kaya you need to be careful. And you will need to be ready. Get ready! Para harapin yan. At yun yung motibo, that's why you're working hard now. Because alam mo na darating ang araw na magkakaroon ng malaking sakuna at pagsubok ang buhay mo afterwards. Kaya ngayon pa lang, binibuild mo ng sarili mo para pagdating ng araw na yon, hindi ka na mapapataob ng pagsubok. Yun sana ang ginawa mo, Diwata. But no, hindi. Instead, yung mga shield, mga armor, ibinigay mo sa iba't ibang mga influencers na gumamit sa'yo. Walang makahanap lutang itang Anyway, masakit daw ito sa kanya dahil hindi naman siya mayaman at nagsumikap lang. Totoo din yan, mga kahombre ko. Kasi naaawa din talaga ako dito kasi gamit na gamit po talaga. Hindi naman ako mayaman, di ba? Hindi ako mayaman. Alam niyo naman yung journey ko sa buhay. So, sinungaling ka. Putang ina mo! Nagkaroon ng isang post noong September 4, 2025, ang isang Facebook page. At ito daw ay edited di umano, no? Pumunta na kayo dito please sa paresan ko para makapagpa-picture kayo sa akin. So ito mga kahombre ko, for sure, edited lang to. Wala to, fake news yan. Pero sa naturingang post na gawang magkomento ng totoong Diwata, mga kahombre ko, anong from ayaw magpa-picture? Sinong may sabi sa'yo niyan? Mga kagaya mong K na vlogger lang nagsasabi niyang gagawa kayo ng kwento para siraan ako. Yes, meron lang isang tao talaga na feeling entitled. Nagkataon lang na busy ako pero kung gagawin mo akong content para paulit-ulit siraan, hanap ka ng sarili mong content yung pinaghihirapan mo para kumita ka ng pera. Huwag yung maninira ka ng iba para kumita ka. Bakit? Nagkita na ba tayo na binastos kita? Nagpa-picture ka na ba sa akin na hindi ako nagpa-picture? Paano mo nasabi yan? Pakisagot! Oh, so, hindi totoo to mga kahombre ko. So, galit na galit po si Diwata. Isa sa mga latest post ni Diwata sa Facebook. Ayan, bago na laos, ang dami kong award. Kung basher kita tapos wala ka namang achievement award, manahimik ka. Wala kang karapatan. Charot. Okay, so, wala daw karapatan mga kahombre ko. Tangina nyo ah! Ayusin mo muna spelling ng achievement mo, kabayo. Sabi ni Diwata, may award ka ba? Kung wala, wag ka nang makisawsaw. Usapang sikat lang ito. Yabang nyo ah. Ito pa po ang mga comments ng mga tao. Anong pakiramdam na ayaw na sa'yo ng tao? Oh, thank you sa mga basher ha. Karma yan sa'yo. Binigyan ka na ng pagkakataon, binigay sa'yo yung tagumpay, pero lumabas ang masamang ugali mo, kaya binawi rin yan sa'yo. So ito po yung pinakamasakit, no? Na nabasa ko, kahombre ko, grabe to. Magkakasabot yan eh. Yung MG na yan. Anyway, totoo yan ha, na maaari din na karma yan. Kasi matindi-tindi na po nabigay ng pagkakataon sa kanya, and yet, hindi niya nagamit ng ayos. And at the same time, medyo napalaki pa po nito ang ulo ni Diwata. So, man, ewan ko, mga kahombre, nakakalungkot to. Grabe, pagka
Nag-sink into sa'yo, nakakaiyak to. Sige na nga lang. Putang ina nyo, magsasabo na nga lang ako. Sige. Kung minahal mo lang ang mga vlogger, kasi sila ang nagdala ng mga tao dahil parating pares mo ang pinagkoko-content nila. Sa halip magpasalamat ka, parang tinataboy mo sila. Kasi yumabang ka na. Akala mo dahil sa'yo kumita sila. Dapat give and take lang sana. Kumikita ka, ganun din sila, diba? O ano ka na ngayon? No, mali to. Kasi sa tingin ko, Diwata has given them everything. Ang sa akin, mga kahombre ko, ang nakakalungkot dito, bakit hindi nila tinulungan si Diwata nung nangangailangan si Diwata? Diba? Diwata has given everything to these vloggers. Real talk yan. Mali tong comment na to, mga kahombre ko. Putang ina, gusto mo ihiyang ko mata mo? Tiwala lang, Diwata. Hindi man babalik sa dati, lalakas din yan. Sana kung lumakas ulit, wag na lumaki ulo mo at yumabang. Dahil customer magbibigay sa'yo ng kita, hindi ang iba pa. Tama, pwede rin to. Positive. Positive lang. Ulol, gago! Wala na to! Ikaw na nga nagsabi, lilipas din yan. Ano pang iniiyak mo? Ikaw na rin ang humusga sa sarili mo, wala ka nang magagawa, lubog ka na. Two things that define you as a person. Your patience when you have nothing and your attitude when you have everything. Oh my God. Ang bigat doon. So makikita natin dito mga kahombre ko na parang mas marami yung galit kay Diwata at nagsasabi na deserve niya yung bagsak niya. Pero para sa akin mga kahombre ko, wala naman tao, no, ang deserving ng ganito. Siguro mga kahombre ko, yung pagdating sa pagiging laos mo sa social media, pagiging laos mo bilang ikaw influencer or artista, okay lang yun, it happens, no? Pero yung malaos yung negosyo mo, putya, nakakalungkot yun mga kahombre ko kasi life-changing yun kasi dito siya kumukuha ng pangkabuhayan niya. So, wag naman natin na gawing ganon mga kahombre ko. Grabe naman yan. Pero, alam mo, Diwata, sa susunod na ikaw ay umangat, no? Kasi meron ka pang chance sa tingin ko. Meron pa yan, mga kahombre ko. May ipipiga pa yan, konti na lang. Yung mga kamalian mo na nasabi ko before, sana wag mo nang ulitin. Mag-stick ka na lang sa sarili mo. I-close mo ang circle mo sa sarili mo. And believe me, man, dyan aangat ulit ang negosyo mo. At ang dapat lang na gumamit sa'yo, ikaw lang din mismo. Huwag mong hahayaang magamit ka ng kung sino-sino at ng iba't ibang mga tao. Yun lang yun, Diwata. Trust me. And actually, yung hype na ginawa mo before was perfect. Yun lang ang dapat mong ulitin. And hopefully, you'll find the best in you. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.